ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. Yun, umaga na naman. Bali, ngayong gabi may nabasa akong isang vlogger, si Sangkay Janjan. Mahusay yung kanyang pagkaka-analisa. Kasi, tignan mo dito sinasabi niya nga, si PBBM ay isang kaibigan na tunay at hindi nag-traitor kay Pangulong Duterte sa kabila ng mga nangyari ngayon. Maraming galit na galit kay BBM dahil sa akala nila si BBM ang may kasalanan kung bakit dinampot ng ICC si dating Pangulong Duterte. Subalit dito sa paliwanag ni Sangkay Janjan, talagang naipaliwanag niyang maigi kung ano nga ba ang nangyari, bakit ganun ang kinahitnan ng pagkakaibigan ng Pangulong Duterte at ni PBBM. Sabi niya dito, paano Trinidor, binuli, inalipusta, binastos at binaboy si BBM na kanyang kaibigang si PRRD. Remember, hindi pa nakakaupo si BBM, meron na kaagad patutsada si Tatay Diggs na nag-uudyo kung bakit kinakailang magpa-drug test si BBM at that time. Nung tumatakbo pa lang si BBM, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, kung inyong matatandaan na, noong 2016, na sabi niya, hindi niya susuportahan si BBM kasi nakikita niya na ito ay isang user, addict, at saka weak leader. So, kung ikaw yung sasabihan ng itinuturing mong kaibigan ng mga ganong salita, ano ba yung mararamdaman mo? Ano ba yung sasabihin mo? Ano ba yung gagawin mo kung ikaw sasabihin? Pero kay BBM, wala siyang sinabi. Kibit balikat lang siya, nakangiti, ngumingiti lang, at hindi niya pinapansin. Ang sabi niya nga nasusulsulan ng mga kaibigan. Tuloy natin. Wala akong kinakampihan sa dalawa since sinuportahan ko sila parehas. Pero sa totoo lang tayo, ang Diliwan ay matagal nang gigil kay PRRD o kay dating Pangulong Duterte. Gusto nilang mailaglag ito at ang nag-iisang proteksyon ng PRRD ay dapat si BBM na sa kasamaang palad ay tinira o binanata ni PRRD si BBM. Subalit wala pa rin ginagawa si BBM kay Duterte, sa matandang Duterte. Wala siyang sinasabi na kahit na ano laban dito sa mahabang panahon. Sa una ay okay lang naman sana. Ang kaso, nagulantang ang lahat nung nagsimulang bastusin at paratangan ng kung ano-ano ang mga pangalan ni BBM without evidence, kundi chismis lang sa entablado. Tinawag niya itong adik, bangag, weak leader at iba pa. Winasak ng husto si BBM dahil sa sulsol ng mga nakapaligid kay Pangulong Duterte. Bakit nga ba? Ba't nila sinusulsulan na gano'n si Duterte? Ang tanong, mga totoong kaibigan nga ba ni Pangulong Duterte yung mga nasa paligid niya? Dahil sa halip na protektahan nila ang kanilang Pangulo o ang dating Pangulo, parang pinupush nila ito na magsabi ng masasama sa nakaupong presidente, na alam naman nila na kapag ikaw nakaupong presidente, kung gaano ito kalakas, na isang ihip lang ng hangin ay maaaring mabago ang takbo ng kapalaran ng isang ordinaryo na lang na tao, si Pangulong Duterte, dahil tapos na ang kanyang administrasyon. Tapos sabi niya pa, habang nanonood ng balita, nakakasama talaga ng pakiramdam. Kabi-kabila ang banat, dinahal siniseryoso na PRD ang mga sinasabi niya. Ni pagkasabi niya nga, limot na niya Wala tayong narinig na kahit ano galing kay BBM. Kahit winasak na ang buong pagkatao, tumatawa pa rin siya sa harap ng media. At hindi sinasagot ang mga masasamang taratang PRRD. Alam siguro ni BBM na sulsul lang ito ng mga tao na paligid sa kanya.
kaya naman hindi niya ito sinasagot at alam niya na may mga personal na interes ang mga taong nakapaligid kay dating Pangulong Duterte. Kahit maghanap tayo ng paulit-ulit sa mga nakaraang balita, never nagsalita si BBM laban kay Tatay Diggs. Ganun niya pinahalagahan ang pagkakaibigan na ayon pa nga kay BBM ay matalik niyang kaibigan si dating Pangulong Duterte. Kung ano man ang mga patsutsada at mga pag-uungkat na issues laban kay BBM, may momentum pa nga na nakaturbo na, talagang ayaw tumigil, paulit-ulit ang paninira dito. Ito ang nakitang pagkakataon na mga dilawan na talagang matindi na ang galit noon pa man kay Pangulong Duterte at naging dahilan upang lumuwag naman ang susi sa pagdating ng kaso ng ICC. Pero nanindigan pa rin si BBM. Hindi siya nakipagtulungan sa ICC. Ayaw pa rin ni PRD tumigil. Binabanatan niya ito sa mga Bicam, PhilHealth, drugs, at lahat ng binabato kay BBM hanggang sa sinabi na nga, siguro napuno na ang salok. Kapag puno na ang salok, dapat na rin kalusin. So yun ang nangyari. Dahan-dahan pinabayaan ni PBBM ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang mga kaibigan si PRD. Hindi na siya nakikialam. Hindi na niya pinoprotektahan si dating Pangulong Duterte. Hindi siya nagsasalita ng mga sasakit sa mga ginagawa na laban sa kanya. Pinabayaan niya lang ang tunay na kalaban ni Duterte ang kumilos. At ito ay ang mga dilawan. Hinayaan niyang magpatuloy ang proseso, gumulong hanggang sa makipag-ugnayan na nga na malaya ang ICC sa Interpol. Laking gulat ni PRD, hinuli siya. Wala nang kanyang kaibigan na sasagip sa kanya. Wala nang Bongbong Marcos na sumagip sa kanya. Pinabayaan na siya. Dahil kahit ikaw, kahit sino sa atin, kahit ako, gawin sa akin yun ng kaibigan ko na itinuturing kong kaibigan. At sabihin na natin na talagang tinatanaw naman ng mga Marcoses kay dating Pangulong Duterte na malaking utang na loob sa kanya ang pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung kaya naman hanggat maaari, ayaw ni BBM magsalita ng masama laban sa dating Pangulo dahil alam naman niya na sinusulsulan ito ng mga tao nakapaligid sa kanya. At ang problema naman sa dating Pangulo, sulsulin ito, madaling sulsulan, madaling bulungan, na kapag bulungan ng mga kanyang tauhan, isasabihin naman sa TV, sa social media o kahit saan, basta may interview siya. Kung hindi sana nagpadala si PRD sa mga sulsul ng mga nakapaligid sa kanya at hinayaan niyang pamunuan ni BBM ng maayos ang bansa, siguradong hindi siya pababayaan. Hindi niya pababayaan si Tatay Digong. Hindi siya pababayaan pakialman ng mga dilawan at ang ICC si Tatay Diggs. Nakakalungkot. Hindi sana nagkaroon ng sigalot si BBM at si BP Sara. Hindi sana nawasak ang pagkakaibigan ng DDS at ng loyalista. Nang dahil sa sulsol at pagkakaibigan, nasira ang pagkakaibigan ni BBM at ni PRD. Wala nang protektang magagawa. Wala nang direktang ginawa si BBM labang kay PRRD. Pero malinaw na si PBBM ang hinarang ang lahat. Ayun ay kung nanahimik. Kung nanahimik si dating Duterte, dating Pangulong Duterte, sa mga issues na hindi naman niya dapat ibato kay BBM. Hindi sana nangyari ito sa kanya. Kung nanahimik siya, pinabayaan niya mamuno si BBM sa bansang ito, kagaya ng ginawa ng mga Aquino no pagkatapos ng mga dilawan sa kanya. Hindi nagsalita ng kahit isa na masama laban sa kanya ang mga dilawan.
Walang sino mang kumontra sa kanya. Pinabayaanan niya sa nang mamuno. Siguro hindi ganun ang nangyari kay Pangulong Duterte. Walang ginawa si BBM kay PR3, kundi ang pabayaan na lamang siya sa kanya mga tunay na kalaban. Ngayon, ang totoong panalo at ang totoong masaya ay ang mga dilawan. Hindi naman nagdiwang si BBM. Nalungkot siya sa nangyari kay PRD. Subalit, kahit ako o kahit sino sa atin, kapag ginawa sa atin yun na itinuturing natin kaibigan, yung mga paninira at kung ano-ano sasabihin sa atin, siguro ganun din yung gagawin mo sa ginawa ni BBM. Hindi ka man makikialam, pero pababayanan mo na siya. Total naman, ginawa mo na lahat para maprotektahan siya. Pero ikaw mismo, sinisira mo at ikaw mismo yung sumisira sa pagkakaibigan nyo. Nalulungkot ako sa nangyari kay PRD sapagkat hindi naman yun tayo yung klase ng tao na masaya sa kasawian ng iba. Iisa pa rin ang susi para makaligtas si PRD. Yun ay si BBM. Ngunit paano sa nangyaring ito? Sabi nga ni Janjan, sana maging aral ito sa ating lahat na kahit magkaibigan, magkapatid o kaanak tayo, pero kailangan natin protektahan. Hindi natin kailangan siraan. Kahit ordinaryong tao lang tayo, ang isang tao, upang makuha lang ang gusto natin. At saka, dapat huwag tayo maging sakim o masyadong ganid sa kapangyarihan. Dahil minsan, ang pagiging ganid natin, yun ang nagpapahamak sa atin. At dito, nakita natin kung ano ang nangyari kay PRD. Kung sana naging mapagbigay siya at naging maunawain. Hindi sana naging ganito ang kainimatan niya. Sa bagay, lilitisin pa lang naman siya. Hindi pa naman natin masasabing guilty siya, pero nakakalungkot na ikaw yung tinitingalang pinakamataas na leader na dati ng bansa at nanghusga sa kahit na sino, ay ngayon ikaw naman ang husgahan ng buong bayan. Maraming nagagalit kay BBM dahil akala nila si BBM ang may kagustuhan nito. Hindi po. Si BBM ay mahabang panahon ang iginugol upang protektahan si Duterte. Subalit, ang may pagkukulang ay ang ating dating Pangulong Duterte na sinuportahan ng buong bayan. Sana, dahil sa nangyaring ito, maging aral ito sa ating lahat. Huwag tayong maging sakim at ganid sa kapangyarihan.